Paano nga ba magsusurvive ang lampas-lumpas sa cruise ship? Tipid tips, hacks, para sa mga nagtitipid. Dito pala kami sasakay sa may Subic. Expect yun na 3 hours ang pila. Wala tayong magagawa kasi talagang lahat sumasakay. I-prepare na rin ang mga kailangan tulad ng passport, e-travel, travel tax, at yung mga kailangan para sa immigration para makalabas kayo. Mabait ng konti ang immigration dito pero siguraduhin yung kompletong papeles nyo lalo na yung mga trabaho sa government. Mag-prepare na rin kayo ng mga gagawin ng mga bata nang hindi sila masyadong naboboring. Sa tagal nga namin nakapila sa kasi nakapasok na rin kami sa room namin. Bali, 4 kami dito. May balcony pala yung room namin. Dito madalas nakatambay si Jack Jack. Bali, ito lang pala ang saksakan sa room nyo. Meron itong flat. Tsaka yung dalawang bilog. Magdala na rin pala kayo ng charger na kaya magsaksak ng 3 port or extension na lang para mas mabilis. May water kettle dito sa room nyo tsaka may hair dryer na din. Wala nga palang bigay dito sa toilet nila so ang pwede mong gawin dito, pwede kang gumamit na lang nitong water bottle mo o kaya itong shower mo ay abot naman itong sa may toilet. Medyo mahirap nga lang pero pwede na rin pagtsagaan. Sa room nyo ay may libre ng 2 liters of water. Siguraduhin magdala kayo ng inuman. $4 ang 1 liter of water dito kaya siguraduhin nyo makaka-refill kayo. Pwede kayong kumain ng 4 na beses dito sa barko. Lahat buffet yun. Inclusive na yung sa binayaran nyo. Decente naman ang mga pagkain dito. Nakakabusog naman. Pero minsan magsasawa ka rin. May ibang restaurant naman dito kaso may bayad. So, since mahirap lang tayo, tsagain nyo na to. Dito sa buffet area nila, ay marami namang kuha na ng pagkain. Meron dito sa gilid, tapos meron din dun sa gitna, at saka meron dito, ito yung main. Bali, ang technique dito, dito ka sa main pipila kasi mas marami ang pagkain dito. Ang problema, times 2 yung mga pila rito. Yung drinks pala dito ay may bayad, so ang free lang dito is yung coffee. Meron din silang free juice pero tuwing umaga lang, so mag-imbak na rin kayo. Tapos dito na rin kayo magre-refill ng tubig para dun sa room ninyo. May $99 nga palang internet dito para lang sa isang mobile device. Para sa 6 days na cruise na yon, decent naman ng internet nila, medyo mabilis naman nakaka-YouTube na ako. Suggest ko, isa lang ang mag-e-enroll sa inyo. Tapos mag-share na lang kayo ng oras. Huwag na rin pala kayong mag-roam kasi 4 hours lang naman kayo bumababa ng cruise ship tapos aakyat ulit kayo, sayang naman. Bago pala kayo sumakay sa barko, siguraduhin nyo lahat ng kailangan nyo ay meron na kayo kasi wala naman ditong convenience store. Puro mga branded ang mga nandito. So kunyari, kailangan nyo ng napkin. Walang napkin dito. Pag bibili ka dito sa barko, itong key card mo ang pambabayad mo. Bali dito sa machine na to, ililink mo yung credit card mo dito. Kapag wala kayong credit card, mag-deposit kayo ng cash. Dito sa Costa app, makikita nyo lahat ng nagastos nyo. Siguraduhin nyo rin magbigay ng tip dun sa tagalinis ng kabina nyo para laging malinis at bago ang towels nyo. Bibigyan din niya kayo ng extra na unan para komportable kayo. After nun, relax na lang kayo dito sa cruise. Tapos antay lang kayo ng mga 2 oras, kain na naman. So magiging patabaing baboy kayo rito. Estimate ko kahit naka-promo kami rito, mga makakagastos ng 70,000 per person ang bawat isa rito sa kwarto. Yung 70,000 na sinasabi ko, kasama na rin kapag bababa kayo nun sa Taiwan tsaka sa Ishigaki, Japan. Bali, itong 2 tour na to ang kinuha namin. Sa 2026, meron ulit silang cruise. Japan,